So maraming nga ho ang nagulat nang kanilang makita itong bagong Zion Williamson. Malaki ang pinag-iba niya sa mga nagdaang season kumpara sa season ngayon mga idol. Itong si Zion Williamson ay parang tumanda pero bumatak ang kanyang pangatawan pati ang kanyang mukha. Makikita mo na malaki talaga ang pinagbago, ang ibinaba ng kanyang timbang. Mayroon kasi siyang weight clause sa kanyang kontrata, nakadepende sa mga laban na kanyang malalaro ang matatanggap niyang pera. Matalino itong Pelican sapagkat kanilang pinoprotektahan ang kanilang kupunan kung sakaling ma-injured itong si Zion Williamson dahil sa kanyang kalakihan. Maraming nga ho ang napakomment na tila hindi raw ito si Zion Williamson kundi impostor daw. Pero ang totoo, si Zion Williamson yan. Ito kasi mga idol pumirma siya ng 4-year deal extension sa Pelicans sa presyong 197 million noong 2022. Matatanggap lang niya ang kanyang 80% guaranteed na sweldo kung sakaling magiging healthy siya at bumaba ang kanyang timbang. Ayon pa rito, matatanggap lamang ni Zion Williamson ang 80% guaranteed sweldo base sa kanyang performance. 40% kung makakalaro siya ng 41 games, additional 20% kung siya ay makakalaro ng 51 games, and additional 20% kung aabot siya sa 61 games. So marami na sa ngayon ang excited na makitang maglaro itong Zion Williamson. Siyempre kung magaan ang katawan mo, minus sa injury yan. Siyempre marami pa ang excited ngayon at mayroong mga Warriors fans ang sumusuporta sa kanila sapagkat nasa Pelicans na ang dalawang former Warrior na sina Jordan Poole and Kevon Looney na sa ngayon ay nakakatanggap po ng maraming suporta galing sa mga Warriors fans patungkol sa kanilang bagong team. Sinabi mismo ni Jordan Poole na siya'y masayang-masaya sapagkat matagal ng panahon na hindi siya nakaranas ng isang magandang screen. Ibig sabihin nito ay na-acknowledge niya kung ano ang magagawa nitong si Kevon Looney na kanilang mai-apply kung ano ang kanilang natutunan sa kanilang former team na Golden State Warriors. Sa mga gustong sumuporta dyan kay Jordan Poole at kay Kevon Looney, mag-comment lang ng Let's Go JK. Samantala, panigurado namang makakapasok na kaagad si Monte Morris sa Indiana Pacers kasi ngayon maraming mga pirmahang nagaganap para sa training camp para mag-compete sa isang official roster spot sa isang kupunan. Pero itong si Morris ay tsak na makakapasok sapagkat mayroon pang 2 posisyon na natitira sa Indiana. Dahil matatagalan pang pagbabalik ni Tyrese Haliburton, kinakailangan po nitong Indiana Pacers ang serbisyo ni Monte Morris bilang isang veteranong gwardya na makakatulong sa lalim ng kanilang rotation bilang backup ni na Andrew Nembhard at TJ McConnell. Samantala, mayroon ding malakas na chance itong si Thomas Bryant na makapasok sa official roster ng Cavaliers kung saan pwede niyang backupan sina Evan Mobley, Jarrett Allen at Larry Nance Jr. Itong si Bryant kahit hindi mo siya bigyan ng mataas na minuto pero kung gagamitin mo siya ay paniguradong gagawa siya ng impact. Hindi lang siya magagamit sa pag-score. Yung kanyang hustle and bustle, yung kanyang depensa, yung kanyang enerhiya ay malaking bagay na. Para sa mga mabilisang NBA update, walang paligoy-ligoy, tumutok lang palagi rito. Maraming salamat po sa panunod.